Ang sabi niya ni Kin Zamora, Brad, pa-explain po ng stand nating mga SDA sa Remnant Church. Salamat po. So, ang Remnant Church, mga kapatid na tinutukoy ng ating kapatid na si Kin Zamora, ay ang talata pong ito ay mababasa natin sa Apokalipsis Kapitulo 12, no? Revelation 12:17. Andyan po yung salitang nalabi. Sa English po ay remnant. Ang sabi siguro ay basahin po natin yung King James para makita natin yung word na ginamit ng ating kapatid. And the dragon was wroth with a woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So makikita po ninyo dito, yung sabi dyan, yung dragon ay nagalit sa babae at umalis, and went to make war with the remnant of her seed. Naitanong na rin ito dati, atin lang siguro, Brother Gomer, re-reviewin ng kaunti kung ano yung ating understanding pagdating sa remnant church. Kung pag-aralan natin, kapatid, ito pong remnant ng babae. Yung babae ay inilarawan dyan sa mga unang talata ng chapter 12 na ito po ay babae na nararamta ng araw. Doon sa talatang 1, nararamta ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at ang kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Talatang 2, siya po ay nagbubuntis at nakaranas ng hirap sa panganganak. Tapos sa talatang 3 ay mayroong tanda na nakita. Yung malaking dragon na mapula, may 7 ulo, 10 sungay, at ang mga ulo ay may mga kuruna. Tapos itong dragon na ito sa talatang 4 ay nakakuha siya ng 3 bahagi ng bituin sa langit. So ibig sabihin ito ay si Satanas, inihagi sa lupa, at itong dragon na ito ay nag-aabang doon sa harapan ng babae para lamunin yung kanyang anak. Sa talatang 5, yung babae ay yung manganganak nga at yung anak na lalaki ay maghahari. Meron siyang panghampas na bakal sa lahat ng bansa at ang kanyang anak ay idinala hanggang sa Diyos, hanggang sa kanyang luklukan. So, ibig sabihin, ito pong batang ito ay ang ating Panginoon. Yung babae po dito ay ito po yung Israel. Ito po ang tinatawag nating iglesia sa Lumang Tipan, sapagkat ang Panginoon ay galing po sa lahi ng Israel. So hindi siya literal na babae, sapagkat kung ililiteral po natin ay malaki ang problema, sapagkat wala namang literal na babae na nakaapak sa buwan tapos ang kuruna niya ay mga bituin na 12 tapos nakadamit ng araw. Ibig sabihin, papasok tayo dun sa tinatawag nating symbolical. Actually, hindi symbolical lamang, kundi prophetic. So, kung papansin at babasahin natin yung chapter, yung verse 4 at verse 5, parang andali lang parang magkarugtong Pero actually, kung titingnan po natin yung inaabangan na bata, pagdating sa verse 5, ay dinala agad sa langit. Ang totoong katuparan po niyan, mga kapatid, ay tumagal ho yan para tapusin ng Panginoon ang kanyang ministeryo dito sa lupa. At nung matapos niya na ito, saka siya umakyat sa langit. So, ang babae na yan ay sa talatang 6 ay tumakas papunta doon sa ilang at ikinoble siya ng Panginoon sa loob ng 1,260 araw. So, binabanggit ho dito yung pinanggalingan sa talatang 7, binabanggit ho dito yung pinanggalingan ni Satanas, kung saan ay nagkaroon ng labanan doon sa langit, subalit siya ay inihagis dito sa lupa. Siya yung tinatawag na Diablo at Satanas. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya magtagumpay laban doon sa babae. Ang binalingan po niya ay yung binhi o remnant, yung natirang mga lahi ng babae. Na itong remnant church na ito po yung tunay na mga mananampalataya. Ito yung tunay na iglesia. Kaya pag sinabing remnant, natatandaan ko pa yung explanation ni Brother Gomer nito, na pag sinabing remnant o ritaso, parang tela ho yan na kung ang pinagtabasan mo ay maong, ang remnant po nito, ang ritaso, yung tira,
ay maong din. Ibig sabihin po, yung church na ito ay ang Israel, 12 bituin, nasa crown kasi ito yung 12 tribes ng Israel at ito yung bumubuo doon sa church na yan. Ngayon yung araw ay ito po yung tinatawag na righteousness, robe of righteousness, mga kapatid. So, ayan po yung tunay ng iglesia. Ngayon, ang remnant na yan ay malalaman po natin sa katangian sa talatang 17 na ang katangian po nito ay tumutupad sa mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Ito po yung Seventh-day Adventist Church. Hindi po ito yung mga humiwalay sa atin na nagpapakilala, nakipag-dialogue pa, patunayan na sila yung remnant. Hindi po. Kasi ito po ang katuparan talaga, ito yung church na lumitaw katapos po ng tinatawag na religious freedom after po ng ikulong yung Pope noong 1798. Onwards ay nagpasimula na po yung paglitaw ng iba't ibang mga denomination. At isa po doon ang Seventh-day Adventist, mga kapatid. Yung mga nagsasabing sila yung remnant, halimbawa yung ISDARM, IMS, at yung Davidian, ay malayo ho doon kasi bago na lang po sila. Wala sila doon sa fulfillment. Brother Gomer. Yan, maraming salamat, Brother Johnson. So, kaya nga gusto nating establish, Brother Johnson, na kapag ang pinag-uusapan sa Bible ay babae, lalo na kung prophecy ang pag-uusapan, ayan po talaga ay tumutukoy sa iglesia o sa bayan ng Diyos. Actually, sa banal na kasulatan ay mayroong dalawang binanggit na babae, Brother Johnson. Yung babae doon sa Revelation 17 at yung babae naman doon sa Revelation 12. At makikita po natin yun, yan ay dalawang babae. Yung isa ay babaeng malinis, at yung isa ay babaeng patutot. So, ibig sabihin, nagre-represent po yan sa dalawang klase ng iglesia. No? So, yung babae, kahit po balikan nyo yung Old Testament, ang bayang Israel talaga ay inahilin tulad po yan sa isang babae. At hanggang sa New Testament ay ganun pa rin. Ang sabi dito sa isang talata, babasahin lang natin, Brother Johnson, sa Jeremias, sa 31 verse 4. Ang sabi dyan ay ganito, "Muling itatayo kita at ikaw ay matatayo, o dalaga ng Israel." So napansin po ninyo, so inihalin tulad po talaga yung bayan ng Diyos sa isang babae. Sabi niya, "O dalaga ng Israel, muli na ikaw ay magaganyakan ng iyong mga pandireta at lalabas ka sa sayawan nila na nasasayahan." So, kaya nga sa Old Testament tinawag din itong Israel na nagtaksil sa asawa, no? At diyan nga po nangyari yung aklat ni Hoseas at doon ay inilustrate ng ating Panginoon kung papaanong ang Israelita ay naging taksil, Brother Johnson, sa kanyang asawa, ang Panginoon. At kaya pinapag-asawa si Propeta Hoseas ng isang patutot. At yun ang, kumbaga doon ini-illustrate ng Panginoon na yung Israel na kanyang bayan ay nagtaksil. Kaya, hindi ho katakataka mga kapatid na sa huling panahon ay tatawagin pa rin na babae. Actually, ang sabi naman ni Apostol Pablo doon sa 2 Corinto 11, ang talata ay 2. Pansinin po ninyo. 2 Corinto 11:2 ay ganito naman yung ating mababasa. Ang sabi diyan, "Sapagkat ako'y naninibugo tungkol sa inyo sa paninibugong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis." So, maliwanag po ito mga kapatid na walang duda na ang church ay talagang tinatawag po yan na babae. Kaya pagdating sa Apokalipsis, yung church po doon o yung babae ay wala hong iba kundi yung bayan ng Diyos. Nararamtan ng araw at siya ay nakatungtong sa buwan. Yun po yung pure na iglesia, mga kapatid. At itong iglesia na ito, makikita po ninyo, ito'y inusig. No? Inusig po siya. At ito ay nagtago sa ilang at ang sabi doon ay sa loob ng 1,260 years. So makikita po ninyo doon sa kasaysayan, pag pinag-aralan nyo po yung 1,260 years po na yan, ay nariyan po yung paghahari ng kapapahan mula 538 hanggang 1798. At after ng 1798, alam po natin ang kasaysayan na si Pope Pius ay hinuli at ikinulong at doon po siya namatay. At doon din, kung babalikan nyo po yung French Revolution, mga kapatid, bago matapos yung 1,260 years, ay nagkaroon ng matinding aksyon ang French sa Biblia. Ibig sabihin, ay talagang, kumbaga yung Biblia, Brother Johnson, ay talagang pinatay, kumbaga inalis
yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pero nakahula din na talagang pagdating ng 1798 ay muling mabubuhay, no? Yung salita ng Diyos ay muling mababasa, lalabas, ika nga. At diyan po nakahula, mga kapatid, yung paglabas nung remnant. Ibig sabihin, eksakto po sa hula kung kailan hinuhulaan na lalabas yung tunay na bayan ng Diyos at yun yung remnant. Makikita po natin na ito po ay natupad sa Seventh-day Adventist sapagkat lahat ng mga katotohanan na nawala during doon sa tinatawag na Dark Ages, Brother Johnson. Kasi nga, dahil itinago ang Biblia, doon sa ating leksyon, basahin nga po natin yung Revelation 11, verse 3. Okay? Ito kasing Revelation 11, verse 3, ay ano rin po ito? Kaugnay din po ito nung pagtatago nung babae sa ilang. Ang sabi diyan, at may ipagkakalob ako sa aking dalawang saksi, sila'y magsisipanghulang 1,200 at 6 na pong araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Ang ibig sabihin, ang katumbas nito ay yung panahon na talagang ang Biblia, Brother Johnson, ay itinatago. Na ang ibig sabihin, hindi ka pwedeng magkaroon ng hayagan na dala-dala mo ang banal na kasulatan sapagkat yan ay isang malaking krimen kapag nakita kang may daladalang Biblia. Kaya noon, yung pangangaral na salita ng Diyos, talagang napakasikreto. Isinusulat nila ang Biblia. Ang ginagawa ng mga tao noon, sa Waldensians, memorize po nila yan. And then, kapag kailangan po nilang i-share, isinusulat nila sa mga papel tapos ipinapasa lang. So ganon yung pagsasaksi, no? Ganon ang nangyayari sa banal na kasulatan. Hanggang sa dumating yung tinatawag na talagang kautusan do sa French Revolution na totally talagang yung banal na kasulatan ay ika nga doon sa verse 7. Kung titingnan po natin sa verse 7, pinatay yung yan. Pagka natapos nilang kailang patuto ang hayop na umasa mula sa kanila, ibaba sa kanila at pagtatagumpa sila at sila'y papatayin. Kung babalikan niyo po yung history nito, 1793, Brother Johnson, talagang ang totally ban ang banal na kasulatan. Kumbaga, kinalimutan na ng tao. Naging atheist ang mga tao. Ibig sabihin, hindi na talaga sila naniniwala sa Diyos. Pero hindi po nagtagal yan dahil ang sabi rin dito sa hula, muling nabuhay. At makikita natin ang katuparan na yung paglaganap uli ng pagpiprint ng banal na kasulatan ay naging hayagan na ulit. Ibig sabihin, nabasa ulit ng mga tao ang banal na kasulatan hanggang sa unti-unting bumalik yung mga katotohanang nawala. At yan nga po, yung 1844 at nabuo yung tinatawag na Advent Movement at nandyan nanggaling ang Seventh-day Adventist. Kaya nga, kung titingnan po ninyo doon sa Revelation 12:17, ito po yung nalabi. After 1,260 years ay muling lalabas, no? Muli siyang lalabas at dala-dala niyang muli yung buong katotohanan ng salita ng Diyos. Sapagkat ito nga ang saksi. Ang sabi ng ating Panginoon, itong salita ng Diyos ang sasaksi, Brother Johnson. Kaya nga, maliwanag at naniniwala po tayo na yan po ay natupad sa Seventh-day Adventist. Kaya yung remnant na tinutukoy doon sa 12:17, wala pong iba kundi itong samahan na ito ng Seventh-day Adventist, Brother Johnson.